Okay, so what if naman gusto natin na maglagay lang siya ng 4 numbers. So 4, walang lowest than 4, walang greater than 4. So dapat 4 number lang siya. So ang gagawin natin is magke-create tayo ng new variable na num. Okay, equal natin siya sa input. Then sabihin natin na mag-enter siya ng number. So, after niya makapag-enter ng number, lalagay natin yung if condition natin if yung num natin is digit siya. Yan. Tapos, gagamit tayo ng n. So, n, yung ating length or yung haba, no? Yung haba ng number natin, dapat equal siya sa 4. So, ibig sabihin, meron kang dalawang condition dito. Ang unang condition mo, dapat, ang ibibigay na input ng user mo dito sa enter number ay digit siya. Pangalawa naman, yung haba ng digit na yon dapat 4 siya. Ganun. Tapos, ang lalagay ngayon natin dito ay magpiprint tayo. Sabihin natin, valid postal code. Okay, so for example, postal code yung kinukuha natin. Then, magkakaroon tayo ng else. Sa else naman, magpiprint tayo dito. And sasabihin natin, invalid postal code. Yan. So, kapag rinan natin ngayon, yung magiging program natin, so wait lang natin siya. Yan. So, enter number. Let's say, for example, nag-enter siya ulit ng letters. Okay, so invalid postal code siya. Kasi nga, 4 numbers lang siya. Lagay naman tayo ng numbers, pero dalawang numbers lang, like 1 and 2. So, pag run, makikita nyo, invalid pa rin yan kahit number na siya kasi ang requirements natin dapat 4 siya. 4 numbers. Then, run natin siya ulit. Say 1, 2, 3, 4, 5. So, sobra naman. Invalid pa rin yan. Bakit? Kasi nga, dapat 4 numbers lang ang ilalagay natin. So, gagawin natin next is 1, 2, 3, 4. So, 4 numbers. So, valid postal code yung sa atin ngayon.